Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. Okay? So, take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. Ayan. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And ayan. Kung gusto mo, pwede kang magpa-palm reading sa akin. All you have to do is pumunta ka sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Ayan, i-search mo lang yon. And then dun sa aking TikTok shop, ayan, dun pwede mong i-avail yung bracelet doon, which is yung 2024 dragon bracelet. Yan, yung lucky dragon bracelet. Actually, ano siya, may mga piyaw siya. Ayan. Ito yung sample. Wala, ipakita ko lang kasi para doon sa mga gusto magpa-palm reading. Ayan. So, pag nag-avail ka niyan, pampaswerte yan, may free ka na palm reading sa akin. Gagawan kita ng special video dito sa YouTube. Okay, let's start your reading. Libra. Page of Wands, 7 of Pentacles, Page of Pentacles is also here, wow, and the 9 of Pentacles. I like your energy, no, Libra. May mga desisyon nga lang na kailangan kang gawin. And yung iba ginagawa mo na ngayon eh. Pero itong desisyon na to, yung magbibigay sa'yo ng pera. You know, this is success with the 9 of Pentacles. This is you. No? Nakikita natin yung communication. The way na makipag-communicate ka, the more na ito yung mas nakakatulong para mas mag-flow ng maganda yung career mo, yung finances mo, yung pera mo. Okay? Kasi, pag sabihin natin clients, customers, or kahit sa boss, basta ikaw yung nakipag-usap direkta sa kanila, iba yung dating. You know? If you own a business, pag ikaw mismo yung nakikipag-usap dun sa tao mo, sa mga empleyado mo, iba yung dating. You know what I mean? And ito yung nagbibigay ng success sa'yo, yung way ng pakikipag-communicate mo. The Page of Wands, that is all about communication. And that is you. No? Maybe, you would feel na, pwedeng yung iba kasi sa inyo parang hindi mo pa nafe-feel ngayon yung, although nararamdaman mo, nakikita mo nagiging successful ka, pero might be, medyo parang kulang pa, parang ganun. And, yun nga, mas nakikita natin na in the future, mas magbubunga ng mas mabilis at mas malaki para sa'yo kung ikaw mismo ang makikipag-connect, makikipag-communicate sa tao. Okay, so maybe may decision ngayon na kailangan mong gawin regarding sa pakikipag-connect or pakikipag-communicate sa clients or customers or employees or yung iba sa inyo kung ikaw ay nagtatrabaho, ayan, sa iyong boss or sa mga ka-team mo. Yan, kailangan mo makipag-communicate ng maayos sa kanila. And kung ano man yung desisyon na magawa mo, tiyak na magbe-benefit ito para sa'yo. So, with regards to love, sino itong person na kakonect ni Libra? Queen of Swords. Okay. Queen of Swords is here. This is the person na pwedeng either ikaw ang kinut off nitong person na ito because this person is thinking about his or her future or vice versa.
Okay? Pero yung iba, pwedeng yung communication nag-cut off or nag-end. We do have here the tower. Maybe because may someone here na naging, umarte siya na parang immature. Hindi siya naging okay sa connection. Okay? Masyado siya naging immature. I don't know who that person is, kung ikaw yon or yung person mo. But anyway, meron sa inyo naging immature sa connection na ito. And then, maybe that lead into this tower moment. Okay? And then, I want to know what is the connection all about. Ano yung situation, yung connection sa inyo ng person na ito for Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libras. Please. You do have here wedding. Maybe this connection involves wedding or involves marriage. Ayan. You do have your make the effort and you do have your past life relationship. So, this could be a person in the past na I feel like binigay mo yung effort na kailangan mong gawin dito sa connection ninyong dalawa nito person na ito. Alam mo yan, yung parang nag-risk ka. Okay? And then gusto mo ng level up sa connection na ito. Then, for some of you, medyo nag-isip ka rin ng future sa inyong dalawa nito in the past. Nito person na ito. Wait lang guys. Anyway, uminom lang ako ha. So, pwedeng nagkaroon ng relasyon sa inyo nitong person na ito in the past. But, may pagla-let go na ginawa or nangyari. Meron isa sa inyo na umaarte siya like uninterested or hindi siya interesado sa koneksyon. And maybe in the past, maybe nakita ka niya as a friend, might be. Or, yung iba, this could be, inilagay ka sa friend zone. Or kung hindi man, kung nagkaroon ng relationship sa inyo, pwedeng, yung connection ninyo, medyo naging malaki yung impluensya ng mga friends sa connection na ito. Kung bakit parang hindi siya nag-work out, you know what I mean? Parang pwedeng because of friends na nandyan. Alin man doon ha, but I can feel this energy of friends or friendship na naging malaki yung factor dito sa connection na ito. So, ano yung emotions? You do have here the Page of Cups. Nakita ko ng children dito. I don't know if you are already or do you have kids? Ganon. Nakita ko, like maybe 2, 2, 3, ganon. Children. Okay lang kahit wala. King of Swords is here. Ano yung emotions ng person na ito towards you? 3 of Swords. Wow. 3 of Pentacles. And you do have here the King of Pentacles. Okay. Mutual energy. Mutual energy for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. You deserve love is at the bottom of the deck. Separation. Okay. So, pwedeng nagkakaroon nga ng separation sa inyo ng person na ito. So, I feel like you do love this person. Mahal mo siya eh. Pero with the King of Swords, pwedeng nagmamatigas ka.
And lalo na kung siya yung nag-cut off sa'yo, so ikaw ito na parang, okay, kinut off mo ko eh. It means, hindi mo ko talaga gusto, hindi mo talaga ako, ayaw mo talaga. But of course, minahal mo. Pero yun nga lang, with the King of Swords, kailangan mo magmatigas, parang ganun. Kailangan ko magmatigas, kailangan ko magmatapang, kailangan wala akong pakialam sa kanya because siya naman yung, kung inilagay ka sa third party, pwedeng ganun eh. Siya naman yung nauna eh, ba't yung ginawa yun? Bakit siya nakipag-connect sa iba? It means, hindi niya ako talaga gusto. But you do love this person. Pero syempre, nandun na rin yung inis mo or parang, eto na lang, tanggapin na lang natin na wala na talaga kasi there's this energy na parang nasaktan ka rin sa mga nangyari or sa mga ginawa niya or sa mga kinonect niya na iba. This person is currently in pain. Nakakaramdam tayo ng sakit at lungkot dito sa person na ito. I'm feeling like kung siya ay kasalukuyang nasa isang third-party situation, this person is not happy. Hindi siya masaya. And if there's children na involved, no? Parang doon na lang, sa children na lang, you love your children, you deserve love. So, nandun na lang, pwedeng ikaw or yung person mo. So, kung may children na involved, doon na lang, sa children na lang. Ibibigay itong love na ito. Could be dealing with the Virgo. You do have the Hermit. The Nine of Swords is here. And I'm feeling, guys, by the way I'm feeling like for some of you, if you do have kids, pwedeng in the future, yung mga kids na yan, magbigay sila ng like money, parang hindi ko naman sinasabing investment yung mga kids, but like in the future, pag nagsilakihan na sila, nakikita natin na pwedeng hindi ka nila pabayaan, if you have kids. Nakikita natin na ibabalik at ibabalik nila yung mga ibinibigay mong pagmamahal and ano tawag dito? May yan, yung mga pera. Yan, may mga marireceive ka from them na tulong. And yeah, it means hindi mo sila napalaki ng bara-bara. Parang maganda pagpapalaki mo sa mga kids na ito. If you do have children. Tuloy mo lang. Okay, pagdating dito sa person mo, the King of Pentacles is like someone na parang okay naman, stable naman siya. Focusing on growth financially. Financial growth. Pero deep inside, nasasaktan siya. Ang dami kasing challenges sa kanya ngayon. Ang dami niyang problema. And sabi ko nga, kung may kakonek siyang iba, look at this Page of Swords. This is your person. And the Hermit. Deep inside, this person is, crying. It's like it's crying over you. Nalulungkot siya, nasasaktan siya, and pwede umiiyak siya because of you. Then kasi maybe, dahil pwedeng alam niyang hindi ka na ganun ka-open sa kanya and meron ng medyo may pag-iwas na nangyayari sa'yo and maybe medyo naging malabo na yung sa inyong dalawa. And feeling niya parang nagkaroon ng total ending. Yeah. And yeah, if there's a third party na involved, gusto niya ngayon ng separation dun sa third party because he or she is not happy.
Ayan, nafe-feel niya yung betrayal. Nafe-feel niya yung feeling na parang ginamit lang ako nito eh. Parang nagdulot ito sa kanya na magkaroon siya ng mga problem and parang yung mga pangarap niya, medyo imposible niyang maabot for now because nagiging balakid itong person na kakonect niya sa ngayon. Okay, so hindi talaga siya happy. So what will happen in the near future for you? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. In the near future for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Ano ang naghihintay in the future for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras? With over 4 of Swords. 8 of Wands. Okay. 5 of Swords. The High Priestess is here. 5 of Wands. Okay. 8 of Cups. With over the Devil at the bottom of the deck, that's Capricorn energy. The Lovers is here. Okay. Passion is here. Playfulness. I want you na maintindihan itong ating reading kasi medyo magkakaiba yung energies. Ganito kasi, if you're dealing, i-detalye ko lang ha, if you're dealing with a person in the past, nagkaroon ng relationship, maybe even may children na involved sa connection ninyo, and this could be your past, maybe may marriage pa sa iba, may pagsasama, and this is your ex na tinutukoy natin. Magiging sakit lang siya ng ulo eh. This person, you do have your playfulness. Don't get me wrong, yung meron tayong magandang reading kasi for soulmate na nakukuha. Meron. Pero, kaya nga i-detalye ko. Ayoko naman ma-misinterpret mo na unahin ko yung reading sa soulmate. And then, ma-misinterpret mo na yun yung reading para sa'yo, yun yung advice para sa'yo. So, kailangan i-detalye ko, no? Kung ang kakonect mo is my past lover or past person, past relationship, tapos inilagay ka sa third party situation, magiging sakit lang siya ng ulo eh. Paulit-ulit na nakikita natin na magiging problema, magkakaroon ng pag-aaway sa inyong dalawa ng person na ito. And I feel like this person is going to reach out. Magre-reach out siya. Yan o. Pero magre-reach out siya kasi this person will try to manipulate you. Itatry kanyang manipulahin yung nasa galamay ka lang niya, nasa kamay ka lang niya. Yung kaya kanyang paikutin, yung kaya niyang, don't get me wrong, maybe kasi may kids, no? Kaya may communication, connection. Pero, this person will try to manipulate you. For what I can see here, maybe you need help from your friends, from your family, or kung sino man na regarding dito sa person na ito. Hindi siya papayag na may mga new person, new love na kumonek sa'yo. This person is malaki yung kanyang maybe obsession or yung malaki yung kanyang sa'yo eh. Parang insecurities yan. Malaki yung insecurities niya. Especially if you are this person na mukha kang bata sa edad mo. Insecure siya. No? And maybe kaya pa nga siya nanloko is because gusto niyang, yung nasa isip niya is that kaysa ikaw yung manloko sa akin, alam ko naman gagawin mo. Parang ganun.
or kayang-kaya mong gawin sa akin na lokohin ako. Di, ako na muna. Ako na manloloko. Para ikaw yung masaktan sa ating dalawa. This person is medyo childish siya in a way. Okay. So, sakit lang siya ng ulo. You have to let this person go. Diba? Yung iba kasi sa inyo, pwedeng wala kang gagawin. Hayaan mo lang na manipulahin ka nitong person na ito. And then, punong-puno ka ng pang-torture sa sarili mo. Kasi honestly, itong person na ito, hindi ka naman gumagawa ng action sa kanya. Hayaan mo lang siya kung ano sabihin niya sa'yo. Yung iba sa inyo, iiyak mo na lang. And then, pahinga, tulog, ganyan. Then, after nun, kinabukasan, gano'n na naman. Okay lang. Hayaan mo na lang. And it would hurt you. Pero nakikita natin, hindi ka nag-get out sa situation. You need help. Honestly, kailangan mo na tulong from friends. Para doon sa soulmate, eto na. Magsisimulan ka na sa soulmate connection. This person would reach out, pero nakakakita rin tayo ng maybe a family member or kung sino man. There's this person sa paligid mo ngayon na magdudulot ng stress for you. Yan. But, nakikita natin yung pagod mo eh. But there's this person or a family member na magdudulot ng, yun nga, sakit or stress sa'yo. Pero parang, hayaan mo na lang. The energy is hayaan mo na lang. Huwag mo na lang siyang pag-isipan or paghanapan. Diba? Kasi, stress lang eh. And then, yung soulmate mo is coming in here for you. Nakikita natin, magta-try siyang mag-reach out. This is your soulmate. And nakikita niya rin yon na sa inyong dalawa, honestly, siya yung nagiging mas spiritual in the near future because maybe you are more stressed in the future dahil nga meron kang mga bagay sa paligid mo na nagpapa-stress sa'yo. And I feel like there's a string attached sa inyong dalawa, like a red string. So, might be, could be dealing with a soulmate or a twin flame. And nakikita natin, there's a lot of passion mula dito sa person na ito. Nakikita natin yung realizations ng person na ito na parang kailangan niyang iwan or umalis sa mga bagay or sa mga tao sa paligid niya to reach out sa'yo and para magkaroon ng connection with you. This person really likes you. Mas naiintindihan niya na yung connection ninyo in the future. So, I feel like magbibigay siya ng effort sa connection na ito. You know what I mean? So, tell me more pagdating sa soulmate. Yeah, the Emperor is here. This is your Emperor. Oh, you do have here the Devil and the Three of Wands. This person miss you. And nagigising siya sa connection niya. Nagigising na siya sa katotohanan na you're my soulmate. I have to do something about our connection, about our soulmate connection or gusto niya ng relationship commitment sa'yo. And in the future, gagawa siya ng action para mangyari yan. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.